Magandang araw mga bata. Sa araw na ito ay may bago tayong aralin sa MAPE Music 5, ikalawang markahan, Module 3, na may paksang mga sharp, flat at natural. Sa module na ito, makikilala at may lalarawan mo ang iba't ibang simbolo na sharp, natural at flat. Ang mga gamit nito sa pagbabago ng tono. Subukin. Pag-aralang mabuti ang susunod na mga pagsasanay para lalong maintindihan ang mga simbolo ng sharp o flat. Suriin ang mga nota na nasa musical staff. Ibigay ang pangalan ng mga naturang nota at tukuyin kung ang kalakip na simbolo. Kung ito ba ay sharp o flat, isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Tayo ay magwasto. Narito ang ating kasagutan. B flat or T flat, F sharp or Fa sharp, D flat or Re flat, C sharp or Do sharp, A sharp or La sharp, E flat or Mi flat. Balikan, kilalanin ang mga sagisag pangmusika na ginagamit sa awiting Leron Leron Sinta. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Tayo ay magwasto. Narito ang ating halimbawang sagot. Time signature, rest, G clef, F clef, and notes. Tuklasin. Pagmasdan at tuklasin kung ano ang mga ito. Ano-ano ang nakita mo maliban sa G clef, F clef, notes, and rest? Mahalaga ba ang mga ito? Bakit? Iyan ang aalamin natin sa pagpapatuloy ng module na ito. Tayo ay magwasto. Narito ang ating kasagutan. Nakita ko rin sa musical notation ang mga accidentals. Mahalaga ba ang mga ito? Mahalaga ang accidentals dahil ito ang nagbibigay kulay sa musika. Suriin. Ang mga accidentals ay mga simbolo na maaaring gamitin upang maitaas o maibaba ang pitch ng isang nota. Karaniwang ginagamit ang mga simbolong sharp, flat at natural. Sa pagtukoy ng mga pagbabago sa tonong ginamit sa awit, ang sharp ay isang simbolo na naghuhudyat na ang tono ng isang nota ay dapat tugtugin o awitin ng half step o semitone, pataas. Ito ay inilalagay sa unahan ng nota. Ang flat ay isang simbolo ng musika na maaaring ibaba ang tono ng half step o semitone. Kapag ang nota ay may flat sa unahan nito, nangangahulugang aawitin ito o tutugtugin ito ng kalahating hakbang pababa. Kung nais ng mga musikero na tanggalin ang epekto ng sharp o flat sa isang nota, naglalagay sila ng simbolo ng natural sa harap ng nota na ibabalik sa orihinal na tono. Pagyamanin, gawain 1. Ilarawan ang mga simbolong sharp, flat at natural sa pamamagitan ng pagguhit ng mga sumusunod sa musical staff sa ibaba. Gamitin sa pagguhit ang full note para maipapakita ang tamang kinalalagyan nito. Ilagay ang sagot sa inyong kwaderno. Unang bilang, G sharp, ikalawa, F sharp, ikatlo, D sharp, ikaapat, B flat, ikalima, A sharp. I-pause ang video upang bigyang daan ng iyong pagsagot.
Tayo ay magwasto. Narito ang ating kasagutan. Unang bilang, G sharp. Ikalawang bilang, F sharp. Ikatlong bilang, D sharp. Ikaapat, B flat. Ikalima, A sharp. Sana'y nakakuha ka ng 5 puntos. Gawain 2, awitin ng awiting bayan na bayan ko na may tonong may sharp, flat at natural. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa ibaba, isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Tayo ay magwasto. Una, adhika. Ikalawa, kong. Ikatlo, kanyang. Gawain 3. Sa iyong opinyon, bakit mahalaga sa musika ang sharp, flat at natural signs? I-pause ang video upang bigyang daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang ating kasagutan. Mahalaga sa musika ang sharp, flat at natural signs upang maitaas o maibaba ang pitch ng isang nota. Sa isip, ano ang natutunan mo sa araling ito? Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Natutunan ko sa araling ito na karaniwang ginagamit ang mga simbolong sharp, flat, at natural signs sa pagtukoy ng mga pagbabago sa tonong ginamit sa awit. Kung may iba kang kasagutan, ipasa mo ito sa ating Google Classroom. Isagawa. Ilarawan sa pamamagitan ng paggawa ng isang sanaysay ang mga gamit ng simbolong sharp, flat at natural na siyang sanhi kung bakit nagiging mas makulay ang musika. Isulat ang sanaysay sa inyong kwaderno. Sumangguni sa rubrics para sa kaukulang puntos na makikita sa tayahin. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Ang sharp ay ginagamit na simbolo sa awitin. Ang awit ay aawitin ng half step o semitone pataas. Ito ay inilalagay sa unahan ng nota. Kapag ang nota ay may flat, sa unahan nito nangangahulugang aawitin o tutugtugin ito ng kalahating hakbang pababa. Naglalagay sila ng simbolo na natural sa harap ng nota upang ibalik sa orihinal na tono. Tayahin. Kilalanin ang mga simbolong sharp, flat, at natural. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Unang bilang, na itataas ang tono ng kalahating hakbang. Ikalawa, na ibababa ang tono ng kalahating hakbang. Ikatlo, na ibabalik ang orihinal na tono ng isang nota mula sa simbolong sharp at flat. Ikaapat, ito ay simbolo na inilalagay sa unahan ng nota na naguhudyat na dapat tugtugin o awitin ng half step pataas. Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Ikalima, ito ay simbolo na nasa unahan ng nota na ibig sabihin ay aawitin ng kalahating hakbang pababa. Sa ikalawang bahagi, iguhit ang mga sumusunod na mga simbolo sa inyong kwaderno. 2 puntos bawat item. I-pause ang video upang bigyang daan ang iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang ating kasagutan. Unang bilang, sharp. Ikalawa, flat. Ikatlo, natural. Ikaapat, sharp. Para naman sa ikalimang bilang, flat. Sa susunod na bilang na may 2 puntos ng item, iguhit ang sharp. Ang sharp ay isang simbolo na naguhudyat na ang tono ng isang note ay dapat tugtugin o awitin ng half step pataas. Iguhit ng flat. Ang flat ay simbolong nagpapahiwatig na ibaba ng kalahating hakbang ang tugtugin o half step pababa.
Sumunod na bilang, iguhit mo ang natural sign. Ang natural ay isang simbolo na ibalik sa orihinal na tono ang pag-awit. Para naman sa karagdagang gawain, nais kong awitin mo ang mga awit na may tonong pataas, tonong pababa at pantay na tono. I-pause ang video upang bigyang daan ng iyong pagsagot. At diyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana'y marami kang natutunan. Please click on like, share, and subscribe button. Also the notification bell so you won't miss any of my videos. Thank you!